Nandito tayo para pagnilayan ng binasa natin ngayong araw na to, yung Luke chapter 6 verses 39 to 45. Tanong ko lang po, kayo ba may inaakay? Kasi unang binasa natin tungkol sa pag-aakay. Meron ba kayong mga inaakay sa buhay niyo? Kayo, meron ba kayong inaakay? Meron. Sinong inaakay natin? Tayong mga magulang, ang inaakay natin yung mga anak natin. Yung mga teacher, ang inaakay, yung mga tinuturuan nila. Yung mga katehista, ang inaakay, yung mga kinakatechize nila. So lahat tayo may inaakay, no? Hindi lang tayo. Yung order ng mundo, dyan umiikot. Kaya nga may tinatawag ng inakay. Pati nga hayop. Kunyari, manok, may mga sisiw. Yung mga ibon may inakay. Pero minsan pagka hindi lumaki ang inakay sa kanyang magulang, nangyayari, nakukuha niya yung ugali ng kanyang kinalakihan. So anong ibig ko sabihin dito? Yung binasa natin tungkol sa pag-aakay, paano natin inaakay ang mga inaakay natin? Ngayong panahon na to, may tinatawag tayong influencers. Pero mga influencers, hindi lahat good. Merong bad influencer. Pag-usapan natin muna yung good influencer. Yung good influencer, ito yung mga nagsasabi ng tama, nagsasabi ng katotohanan, at sinasabuhay ito. Ito masasabi natin good influencer. Kaya yung mga nai-influence sila, nakukuha kung ano yung binabahagi nila, kung ano yung tinuturo nila. Pero meron din tayo tinatawag na bad influencers. Sino itong mga bad influencers? Ito yung mga mali na tinuturo, mali pa yung ginagawa. Example, may mga, pag sinearch ninyo sa internet, sa social media, makikita nyo minsan na may nagtuturo tungkol sa hindi pagpaniwala sa Diyos. Pero nagtuturo sila paano mabuhay, paano kumita ng pera. So yung isang aspeto ng buhay nila, yung physical, napupunuan. Pero yung spiritual na parte ng buhay na mas importante, hindi nabibigyang halaga. O kaya mali ang tinuturo. Ang masama nito, yung mali na yung tinuturo mo pang physical. Kung tuturo ka ng mali, tinuturo mo pa ang mga bagay na tungkol sa Diyos na mali din. So ito yung mga bad influencers. Ang pinag-usapan natin dito yung mga bulag na nag-aakay. Pagka bulag, physically blind, ito daw yung absence ng liwanag sa kanilang paningin. Pagka pinag-usapan natin spiritual side ng buhay natin, walang Diyos, pati buhay natin, balu-baluktot yung ginagawa natin. Pero meron din naman na meron na aaninag ng konti, partial blindness. Ito yung alam mo yung tama. Naituturo mo yung tama, nasasabi mo yung tama, pero hindi mo sinasabuhay. So part pa rin yan ng bad influence. Kagaya nga nung sinabi ko kanina sa order ng mundo, kunyari ang isang bibe, lumaki sa manok, akala niya manok siya. Pagka ang agila lumaki kasama ang manok, akala niya manok lang siya. Hindi siya nakakasure kung ano dapat ang kanyang nature. So babalikan ko mamaya itong parte na to. Pero meron din sinasabi sa binasa natin na paano mo tatanggalin yung dumi sa mata ng kausap mo kung ikaw may troso ka sa mata mo. So, kaduktong ito nung pag-i-influence. Minsan, tayo mga magulang, paano natin tuturo ang tungkol sa pagpapatawad kung eto yung anak mo, nagkamali, alam niya nagkamali siya, humingi siya ng tawad sa iyo, pero anong gagawin mo? Hatawin mo pa rin ng 2 por 2. Mumurahin mo mula ulo hanggang paa. Paano nila makikilala ang Diyos na mapagpatawad kung hindi natin to napapakita sa buhay natin? Kunyari tayo mga katekista, ang tinuturo natin simplicity ng buhay. Tapos makikita tayo, nakatakot-takot yung mga alahas natin sa katawan para tayo may sakit sa atay, hepatitis, dahil naninilaw tayo. Paano tayo mapapaniwalaan ang tinuturuan natin kung gano'n na nakikita sa atin? So, dapat siguro, tingnan natin ang sarili natin. Manalamin tayo.
Paano natin ituturo ang tama kung hindi nakikita sa buhay natin yung tinuturo natin sa kanila? So, ito yung tinatawag na spiritual blindness na pinag-uusapan natin. Pero pinaka-importante sa lahat, kagaya na sinabi ko kanina, yung order ng mundo. Pagka ikaw ay isang bibe, sumama ka sa manok, kala mo manok ka. Pag ikaw ay isang agila, sumama ka sa manok, kala mo manok ka lang. Hindi ka makalipad. Ang punto ko lang dito, sinasabi kanina sa binasa natin na makikita sa pag-uugali natin, makikita yung bunga kung ano ang puno. Ang tanong ko lang po, sino ba tatay natin? Tayo ay gawa sa wangis at larawan ng ating Panginoon. So lahat tayo may kapasidad na maging mabuti. Lahat tayo ay mabubuti na ginawa ng ating Panginoon. Kasi nasa atin yung kanyang hininga. So hindi pwede hindi tayo magkaroon ng kapasidad na maging mabuti. Para lang tayong sponge. Pag ang sponge, nilagay mo sa isang timba na malinis na tubig, yung spongha na yon, mabango, malinis, puno siya ng kalinisan. Pero isang spongha, ilagay mo sa isang timba na mabaho ang tubig at madumi ang tubig at maitim ang tubig. Pagka kinuha yung spongha na yun, mabaho yun. Ganun din tayo. So, sana tayong mga modern day na nag-aakay, tayo mga influencers. Pwede ko sabihin na lahat tayo ay mga influencers. Paano natin i-influensyahan ang mga tao sa paligid natin? Tandaan po natin, hindi lang anak, hindi lang mga tinuturuan. Tayo po na magkakasama within our group, makikita nyo na merong isang tumatayong parang leader. Siya yung influencer ng grupo natin. Pero lahat tayo nag-i-influence sa grupo na to. Ang tawag dito ay moral uprightness. Pagka nakikita sa iyo ang moral uprightness, lahat sila susunod. Makikita nyo, di ba, pagka kunyari sa isang grupo, merong isang spiritual o religious na tao. Makikita nyo yung grupo na yon, dahan-dahan, nagiging pareho nila kasi hindi bulag yung nag-aakay sa kanila. So sana po, kilalanin natin ang ating Panginoon, kilalanin natin liwanag kasi kaya bulag ang tao nga, kasi sinasabi ko nga kanina na walang nakikitang liwanag. Sino ba ang liwanag natin? Ang Panginoong Jesus ang liwanag natin. I am the way, the truth, and the life. Siya yung ilaw ng mundo. Siya yung dapat nating makita para pagka tumingin tayo, nanalamin tayo, ang makikita natin yung imahe ng ating Panginoon. Meron tayong kapasidad na maging mabuti. Sana pagka yung mga ini-influence natin, tumingin din sa salamin, ang makikita nila ay ang imahe ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Tapusin natin ang pagninilay sa pagbigay ng glory sa ating Panginoon. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. At humingi tayo ng paggagabay, pagdarasal sa ating Inang Maria. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit.